So, hello guys, welcome sa video natin. Ngayon, papakita ko sa inyo yung ginawa kong game sa Python Pygame na Tetris. So, ito siya. So, ayun, dito sisimulan na natin yung pagko-code natin sa Python Pygame na Tetris. So, ngayon dito sa first, kailangan natin mag-import ng Pygame. So, type lang natin dito is import Pygame. Then, next, kailangan naman natin dito initialize yung Pygame. So, type lang natin tong pygame.init. Then, close parenthesis. Then, gagawa naman tayo dito ng background. So, type lang natin to. So, tatawagin ko dito yung name nung background natin. So, which is bgt.jpg. Then, next, gagawa tayo ng background. Pero, ito yung magiging sizing nung background natin. So, maglalagay ako dyan ng size. So, naglagay ako dito ng size na 500 and 620. Yan yung sizing natin na width and height para maging fit yung background natin sa game. Tapos ito naman, score rect equal pygame.rect. Yan yung magiging border nung score. So, yan number na to is 320, 55, 170, 60. Yan yung sizing natin nung magiging rectangle natin, which is rect. So, ganun lang din sa next rect. Maglalagay lang tayo dito ng number ulit na 320, 215, 170, 180. Tapos yun, dito, gagawa naman tayo ng screen display nung magiging game natin, which is set mode. So dito, ilalagay ko dito yung magiging size ng screen na 500 and 620. So the first value is width, then the second value is 620. So, and ito namang pygame.display.set caption, yan yung magiging name nung game natin. So, lagay lang natin dito. Yan. Meron na tayong game. Tapos, dito naman magkikreate tayo ng clock. So, yan. So, dito, kailangan natin maging careful kasi need dito yung capital C. Then, kailangan tong clock object nyo to para makontrol yung frame rate ng laro natin. Kung gaano kabilis magra-run yung game natin. The next. So, yan. Naglagay ako dito ng game update and equal pygame user ban. So, yung user ban kasi,
special event siya. Sa pay-game na maaaring magamit upang mag-create ng custom event. Then, maglalagay ako dito ng set timer, game update, 200. In-ensure niyo yung dito, yung position ng block. Nang in-update kapag ang update na titrigger at hindi sa bawat oras ng laro, ang loop ang mag-execute. So, ngayon, gagawa na tayo ng loop. Yan. So, itong while loop na to, isang essential na part ng Tetris game natin. Patuloy itong magra-run until mag-close yung game. So, in the next step, magdadagdag naman tayo ng code upang i-stop yung while loop natin. So, type lang natin to. Then next, yan. Then maglalagay tayo dito ng sys.exit. So, kailangan natin tong i-import. So, ilalagay natin dun sa import pygame.comma. So, ilalagay ko siya para ma-define yung sys natin. Dot comma dot sys. Yan. E di na-import na siya. Na-define na. So, ang gagawin naman natin dito is yung movement nung magiging game natin. So, maglalagay tayo dito ng event type tsaka yung key. So, dito sa code na to, gagamit tayo ng class. So, i-explain ko na lang kung paano ko siya i-import sa bawat class natin para ma-define yung tinatawag natin na game. Then, ayan. So, ayan. Naglagay ako dito ng if event.key equal pygame.key space. So, yan yung magiging first movement natin. So, kapag ang mangyayari dito, for example, kapag nag-game over yung laro natin, pipindutin lang natin yung space. Then, magre-reset siya. Tapos, maglalagay tayo dito ng pygame.time.set timer game update 200. Yan yung 200 milliseconds. Kapag nag-restart, mag-update ulit siya. Then, maglalagay naman tayo ng another movement. So, maglalagay ako dito ng else. Then, mag-import naman ako ng movement ulit, which is k-left. So, yan. Itong dinadagdag ko na k-left, yan yung itong arrow na natin nasa keyboard. Kapag pinindot natin left, mag-iiba yung position nung nung blocks natin. So, explain ko din siya kasi nakakalas naman tong code na to. So, yan, copy paste lang natin yan para hindi tayo mahirapan mag-type. Then, baguhin na lang natin. Then, yung left, gagawing right. Then, ganoon din sa game.move. Tapos, magiging right yun. Then, yan, magiging down. Tapos, yung game.move left, magiging down yun. Ganyan. Pag nag-down, dito kapag nag-down,
Bale magdadagdag siya ng score. So maglalagay ako dito ng 0-0. So kapag nagda-down yung blocks natin pababa, magka-count siya. 2, 10, 20. Tapos, ayun, maglalagay ulit ako ng another movement na event that equal 5 game. Up ang ilalagay ko dyan. So, pag pinindot ko yung up na arrow, magro-rotate lang siya. So, ayun. Dito maglalagay ako ng panibagong movement which is yung KL shift tsaka yung KR shift. Then, nalagay natin yung game that Korean block equal game that next. Tapos block. Tapos, ganun. Pero ibay natin tong next. Yan. Next block. Then equal game that get random block. Yan. Kapag pinindot ko yung L-shape, magpapalit lang siya ng ibang block. Then kapag pinindot mo naman yung R-shape, ganun din. Magpapalit lang sila ng mga block. Hanggat gusto mo. Tapos dito naman sa event.key equal pygame case space. Yan. Kapag nag-press tayo ng space sa Tetris, kung saan magdadrop yung ano natin, yung blocks natin. Kung saan natin gustong i-drop, i-press lang natin yon. Then dito, next forward na tayo dito sa background ulit. So, comment tayo dito ng draw the background. Then, yan. Ikukuha natin yung screen.bleed. Tapos, close parenthesis, tas background, close, comma, close parenthesis. Tapos, lalagay tayo dito ng 0. 0. Yan. Tapos, next natin tong score value surface. So, itatype ko yan. Yan. Kasi yan yung, itong score value, ito yung magiging ano natin. Kumbaga, dyan dito lalabas yung score na kapag nag-start ka, magkakount lang siya na magkakount. Tapos yung kulay niya is white. Yan. Tapos paglalagay tayo ng panibagong screen bleed. Yan, score surface. Dito sa screen bleed, score surface, ito yung magiging height nung mana natin. Score natin, kumbaga yung font. Na maglalagay tayo dito ng 365, 20, 50, 50, tas another ulit. Magiging next surface na to. Tapos maglalagay tayo dito ng number. So 360, 375 pala, 180, 50, 50. Yan, bali meron na tayo niyan. So diretso tayo dito sa if.
Ayan, nag-game na tayo dito. Tapos game.game. Tapos screen split ulit. Tapos game over surface. Game over surface yan. Yan na yung magiging ano natin. Pricing niya. Tapos mag-next tayo dito. Pygame.row.rec. So dito gagamit ulit ako ng screen. Tapos colors violet. Yun yung magiging kulay ng border natin, which is violet. Tapos yung rect, yun yung rectangle. So, nakakalas tong game na to. So, ipapakita ko to colors violet pag nandun na tayo sa color class. Then, yan. Diretso tayo dito sa screen split. Score, value, surface, tas score, value, surface ulit. Tapos, mag-ano tayo dito. Dot get, rect. Tapos, kung lalagay tayo dito ng center x equals 0, ay score pala. Yan. Tapos, ganun lang din. So, ayan. Tapos na natin to. Nadiretso na tayo sa game class natin para ma-import tong game. So, ngayon, nandito na tayo sa game class para i-import yung game at yung iba pang dapat import. So, ngayon, the game class must create and hold a grid. So, let's import the grid class we have created. So, ayun. I-import ko na yung dapat i-import dito kasi ganun din yung gagawin ko sa iba. So, ngayon, mag-import tayo ng blocks. Import. So, ang ilalagay ko dito is asterisk kasi means everything siya. May ilalagay ako ng mga blocks. Kaya, yun ang nilagay ko. Then, import random. Ipapaliwanag ko to kapag na-issue ko na yung blocks.
Then ayan, magka-class na tayo. Class game kasi yan naman yung inaano natin. Included grade tsaka blocks. Tapos, ayun, magde-dep in self tayo dito. Basta dep in to guys. So, ayan. Nag-type tayo ng self.grade equal grade kasi nag-import na tayo. So, ngayon, next natin yung self.block equal yung mga blocks natin. So, we have 7 blocks na which is AB block, KB block, LB block, RB block, EB block, NB block, and lastly, OB block. So, ayun yung i-input ko dito. So, ayan, tatype ko siya isa-isa. So, dito, itatype ko naman yung self.current block equal self.get random block. So, itong block na to, ililist niya yung different block types natin na available sa game natin. Tapos, ito naman next, self.next block equal self.get random block. So, itong current and next block, mag-aano siya, kumbaga randomly selected blocks kung saan naka-place sa grid natin. Then, yung self.game over. So, yan, mag-i-indicate yung game natin kapag tapos na. Tapos, itong naman self.score equal 0. Yan yung matatrack ng player natin na score. Tapos ito naman, next, dep update score. Tapos, post parenthesis sa self, comma, line, clear. Last comma ulit. Then, movement down points. Then ito, if lines cleared equal 1. So, itong update score na to, itong depth update score, yan yung mag-a-adjust yung score natin based sa number na nakaline sa atin na naka-click. And yung points, mag-gain lang siya by moving the block down.
So yun dito, natapos na natin tong method na depth update score. So ang next naman natin na method yung depth get random block parenthesis self. So yun, itatype ko siya dito. So yan, may method na tayo. So itong get random block, siya yung magse-select at magre-return ng mga random block from the available block. So kung lahat ng block ay nagamit na, magre-reset lang ito. So yun dito, naglagay ako ng tatlong method para sa move natin na which is move left, move right, and move down. So itong move left, move right, move down, yan yung mag-move lang yung current block in the specified direction at i-check kung ang move is valid. So kumbaga, inside the grid and fitting without collisions. So if not, i-reverse lang nito yung move natin.
Ayun, bali dito tapos na natin yung method nung move left, move right, move down. So ngayon gagawa tayo ng panibagong method para sa hard drop. Itong hard drop nito, ito yung nilagay natin na move na space. So kapag nag-press tayo ng space, mabilis siyang idadrop pababa hanggang sa ma-hit niya yung obstacle. Tapos yung blocks ilalak yun kung saan natin siya dinarap. Tapos ayun, mag-update yung score natin. Ayun, bali tapos na natin tong method na hard drive. So next naman natin na method is yung depth lock block. So itong lock block, ipi-place natin yung mga tiles ng current block sa grid at i-check yung mga buong row na dapat i-clear at i-update ang score. Then pagkatapos, ise-set natin yung susunod na block bilang current block. Tapos kukuha tayo ng bagong susunod na block. Tapos i-check ulit kung ang new block ay fixed. And if not, the game is over. Ayan, natapos na natin ang method sa lock block. So, sunod naman natin na method is yung sa reset. So, itong reset, nire-reset yung grid, blocks, current, and next block. Tapos, at ang score. Yan. Nalagay na natin yung self.grid.reset. So, ipapakita ko dito yung mga blocks natin. Which is ito. Yan. Yang 7 na blocks.
Bali, natapos na natin tong method na reset. So, ang susunod naman natin na method is itong block page. Ang block page, kumbaga, i-check nito yung current block kung fit sa grid nang walang pag-overlapping sa mga existing na blocks natin. Yan, tapos na natin yung method na block pits. So, sunod naman tayo dito sa method na rotate. So, itong rotate, magro-rotate yung current block natin. Tapos, magre-revert ito kung ang rotation ay nagresulta ng invalid state. Ayan, tapos na natin itong method na rotate. So, tinenext naman natin na method is itong block inside. So, ang block inside, i-check naman kung ang current block is completely inside the grid. Ayan, tapos na natin tong method na block inside. So, move tayo sa pinaka-last na method natin, which is itong draw. So, itong draw, nire-renders nito yung grid at block sa screen. Then, ina-adjust yung mga position para sa preview ng susunod na block based on its type.
Bali tapos na natin lahat ng method ng Tetris game natin. So, itong code na to is unang mechanics ng Tetris game. Managing block movement, rotation, placement, scoring, and rendering. Then, i-import na natin siya dito sa try natin. So, type lang natin from game, import game. Tapos maglalagay tayo dito ng type game equal game and close parenthesis. So, yung game natin is naka-import na. So, ayun, pupunta na tayo dito sa class colors. So, itong colors na to ay naglalaman ng mga predefined na colors bilang mga RGB like red, green, blue, values. Yun yung example. Pero gagawa tayo ng sariling color natin. So, itatype ko siya dito isa-isa. Then, explain ko siya pagkatapos ko na may type. So yan, meron na tayong nilagay na color. So yan yung mga RGB values natin sa mga kulay natin. Then next, maglalagay na tayo ng method, which is ito. Yan, class method. Then def get cell colors. So itong method na to, nagre-return ng list ng ilang colors mula sa mga predefined na colors. As you can see, naglagay tayo ng CLS. So, yan yung class natin. Pinaikli lang natin. Tapos, naglagay tayo dito ng return. Then, ayun, CLS dark gray. Diyan, ilalagay lang natin yung colors natin hanggang blue. Hindi nakasama yung white and violet. So, yan.
So, after natin magawa ng method, yung colors natin, so ngayon, kailangan naman natin siyang i-import. So, punta tayo dito sa main file. Then, import natin. So, type lang natin to from colors, import colors. Yan. So, na-import na natin siya. Ngayon, kailangan natin gumawa ng font. So, paano nga ba? So, ganito lang. Yan. Type lang natin siya dito. So, title, font, equal pygame, dot font, dot font. So, yung isang F dapat malaki yun. Then, maglalagay tayo dito ng none. So, para sa family font, naglagay ako ng none. Para ang gagamitin na font is default font ng pygame module natin. O which is yung magiging font nung magiging laro natin. Then, yung 40, yun yung size ng font natin. Then, maglalagay tayo dito ng score surface equal title tapos font dot render. Tapos, lalagay lang natin dito score. So, tinawag na natin yung score para lumabas yung text. Tapos, magtutro yan. Then, yung colors natin, which is white. Tapos, ang next naman na gagawin natin is yung next surface. Tapos, title font. Dot render. Tapos, lalagay natin yung next. Tapos, gano'n ulit. Comma. True. Comma. Tapos, colors, which is white. So, ayan. Edi may font na tayo, tsaka color. So, ang gagawin naman natin is yung game over surface ng ating laro. So, type lang natin to. Ayan. So, yan yung magiging font na natin sa laro natin. Tatawagin lang natin ulit yung game over, tapos true, then colors, which is white. Ayan. So, meron na tayo yan. Then, yan. So, ayan. Na-import na natin. Then, ipapakita ko sa inyo yung ibabang code nito na na-import na. Yan. Na-import na siya. Then, ayun lang. Magne-next forward naman tayo sa gagawin natin na class. So, yun. Natapos na natin i-import yung colors doon sa main file. So, ang next natin ang gagawin is grid. So, mag-i-import lang tayo dito ng pygame from colors, import colors. So, ito. Itatype ko siya ngayon. Yan. So, na-import na natin yung pygame dito sa grid. Then, yung colors naman, i-import naman natin dito siya sa mismong grid. From colors, import colors. So, next, ang itatype ko naman dito, yung grid na. So, which is class grid. Yan. After that, gagamit naman tayo ng method. So, which is, yun yung def init. So, itong init ay nag-i-initialize ng grid na may num rows, num columns, cell size, grid, colors. Ito, itatype ko siya.
Yan, nailagay na natin yung mga nag-i-initialize sa grid. So, ang next naman natin na gagawin is yung method na def print grid. So, yung print grid, ipiprint nyo yung current state ng grid sa console. So, ito, tatype ko ulit siya. Ayan, nalagay na natin yung method ng print grid. So, ang next naman natin na method, yung def inside. So, itong def inside, check if a given row and column are within the boundaries. Then, next forward naman tayo sa method na def is empty. Yan. So, itong is empty na method checks if a specific cell in the grid is empty. Like for example, yung mga contents niya dun sa grid. So, after natin mailagay itong method na def is empty, sunod naman tayo dito sa method na def is row full. So, ito, itatype ko siya. Yan. Def is row full. So, dito, i-check nyo yung mga cell in a given row or field. After that, lagyan naman natin itong method na def clear row. So, itong
Clear row. Clear a specified row by setting all its cell to 0. So, itong method na to na row down, moves a row down by a specified number of rows, effectively shifting it downwards and clearing its original positions. Then, next method, type lang natin tong depth clear pull rows. So, itong clear pull rows checks each row from bottom to top. Clear any pull rows and shift rows down as necessary. Return the number of rows cleared. And sunod naman natin na method is itong depth reset, parenthesis, then self. So, itong reset the entire grid to be empty. So, mag-next method na naman tayo.
So itong which is na depth draw, parenthesis, self, comma, screen. So itong draws the grid on the given pygame, which is itong screen. Each cell's rectangle is created using pygame.rect and filled with the appropriate color based on its value in the grid. So dito, ito yung block class natin. So lahat yan naka-method. So yan, we have 7 blocks. Then, yan. Hindi ko siya na tinype pero pinakita ko sa inyo ng buo. Then, may mga picture ako ng mga blocks. Nakasama yung position para alam nyo. So, ito siya. So, yun. Ito yung mga block natin. Ayan. Tapos, ito yung mga rotation state niya. Makikita nyo. Kung ano yun nandun sa pinakita ko sa inyo, yan yung nilagay ko. So, ayan yun. So, ayan, nandito na tayo sa class block. So, ayan, naka-import na yung ating colors, pygame, then position. So, ayan, gumamit tayo ng div dyan. Dinep na natin lahat. Minethod na natin yung lahat na dapat i-method. So, this code defines a block class for Tetris game pieces in Pygame. Each block represents a Tetris shape and is composed of multiple cells. The class handles movement, rotation, and drawing of the blocks on the game screen. So, nandyan yung initialization, movement, position handling, rotation, and draw. So ngayon, nandito na tayo sa last na gagawin natin which is itong position.
Then, i-type natin dito yung class position. Dapat capital yung P na ilalagay natin. So itong class position is a simple class used to represent a position on a grid, typically in a two-dimensional space. Then type lang natin tong method na to na def init. Then parenthesis, tas lagay natin sa loob ng parenthesis yung self, comma, row, comma, then column. Tapos lalagay naman tayo ng self.row, represent the row index of the position. Then, next na naman natin yung self.column. So, itong self.column, siya yung magre-represent the column index of the position. Then, ayan, nagawa na natin. So, ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung game na nagawa natin. So, eto siya.